tila wala siyang katulad. Di makalakad ng tuwid, di makarinig ng buo, di makapagsalita ng maayos. Ito ang kwento ng isang pusong buo na di mapipigil ang patuloy na tibok. Ang tawag sa akin ng lahat, Kat, K-C-A-T. Hindi K-A-T, hindi C-A-T. Pero ang gasa doon, Kat lang. Nung bata ako, super accident prone ako. Lagi akong nadadaka, nahuhulog sa hagdan. Tumatanga yung ulo ko sa kader. Ano yan nung elementary pa lang siya, madalas yan. Tatawagin ako sa school, iuwi ko siya, dadalhin ko siya sa emergency room kasi nahirapan siyang huminga. Lagi ako diagnose. Nang-diagnose ako ng maraming beses. Scoliosis ako. Nagkaroon ako ng polio. Yung pagka-deform ng mukha ko, Bell's palsy. Pero nung na-diagnose ako ng NF2, na-connected talaga lahat yun. Sabi niya, Ma, nagdo-double vision ako. Sabi ko, paano computer ka ng computer? Lumalabo na yung mata mo. So, nagpunta muna kami sa OFTA. Sabi na, could be neurological problem. So, dun sa MRI naman, ang nakita nga, marami siyang brain tumor, yung schwannomas, meningiomas, yun. Pansin ko na tumor ngayon. Pagka-uwi ko dito sa bahay, walang kasi akong mga kaibigan. Natutawag ko sila, tapos sabi ko, tignan niyo to, tignan niyo to. Ngayon tumor ako. Totoo kasi, yun kakaiba. Meron kang tumor eh. Sila wala ako meron. Ako. Nalalang ko na NF2 ako. Hindi ko maintindihan ano yun eh. Medyo nag-umpisa na yung takot ko talaga nung sinabi ng may surgery kailangan. Kasi number one, problema talaga pera. By profession, I'm a registered mechanical engineer. I'm connected with the Department of Public Works and Highways as a mechanical engineer. So makita nyo medyo maliit ang sweldo sa government. Mahirap to make ends meet. Hindi na ako nakapag-work, so very dependent kami sa niya, sa kita niya. Nasa isip ko nga, walang pera, ay mamamatay to. Sabi ko ang gano'n, ano mangyayari? Eh sabi nga ng misis ko, huwag problemahin ng pera. Lahat yan nagagawa ng paraan. So sige, talaga siya naman ang backbone. She's the heart and soul of the family. Ako, I just provide muscle. So, I started writing friends. Punta akong PCSO, chinaga ko yung pila doon. Started writing a solicitation letter. Kahit na pa 200, 300, naipon ko yun. Yung mga friends ni Katrina, may box, nanlilimos sila. Dadalhin ko sa bangko, barya talaga. Kaya yung first surgery niya, lahat yun, ano yun, panay donations. Lagi ko sa buhay ko, hindi ako makalakad, hindi ako makarinig, hindi ako makakita ng mabuti. Pero, I am Katta din. Ako ka din to. Basta kaya ko, nagawin ko. Nag-fundraising ako. Dikandit na nga ako. Ayoko manghingi naman ng pera na hard-earned money nila. Saka, okay naman ako eh. May nagagawa ako eh. So, gagamitin ko lahat ng ability ko para makaipon. Since artist ako, gumawa ako ng design t-shirt. Kaya dalawang area, yung sa labas, nagre-represent na tenga ko. Tapos yung ear sa loob, nagre-represent yung device, hitting device. Pero pag binuksan mo yan, dalawang tenga na yan, heart yan. Tagline ko dun sa fundraising ko, heal me with your heart. Hindi kami mayaman, hindi kami nagpapayaman, nagpapagaling daw siya. Yung pangarap ko lang sa kanya, maka-work siya, tapos makagawa siya ng designs niya, mga paintings, gano'n. Tapos ang pangarap niya sa akin, pag nagtrabaho na siya, bibilan niya raw ako ng doghouse. Before, gusto ko magkaroon ng apo sa kanya. Siyempre. Pero ngayon, ang gusto ko, alam mo, ang gusto ko makalakad siya. Makita ko siyang gumagalaw. Yun. Pangarap ko, mabuhay. Matapos kwento ni Kat yung sa storyline,
yung response talaga overwhelming. Dumami na naman yung fans ni Katrina. Nadagdagan na naman ng Facebook fan niya. Yung mga dating supporters niya, lalong nagdagdag ng support. Na-renew na naman yung pagkakaalam nila, pagkakaintindi nila kay Kat sa medical condition niya. Pero yung mga nadagdag na hindi mo talaga isipin, hindi mo akalain, they will go out of their time or their way para pumunta rito para ang lalayo ng pinanggalingan just to see Kat. An ordinary hairstylist, sabi niya walking parlor nga daw siya. Talagang hinanap niya yung bahay namin para makita si Kat. Nag-offer pa siya na, sige, reband kita, ganyan, tonto siya kay Katrina. Para lang bumili ng t-shirt na kahit na maliit lang yung kinikita niya, talagang nag-save siya ng money to buy that t-shirt. At ang Shelly. Oh, si Mami Selly. Meron namang isa, almost every week, nandito siya. May dala siyang merienda para kay Katrina. Alam niya yung mga favorite. Lalo pag nagpo-post si Katrina sa Facebook niya, may darating bigla. Yun ang nakakatuwa. Maraming tumutulong. Friend ni Katrina, magpo-produce ng benefit concert. Sabi niya, Ate Kat, sabi niya, gusto mo isama ka namin sa benefit concert. Tuwan-tuwa kami ni Katrina kasi nung unang-una talagang pangarap naming dalawa yan. And after 3 years, natupad yung pangarap namin, bigla na lang dumating. And very successful yung naging concert. Tapos mostly yung mga bumili ng tickets, yung mga nakapanood kay Katrina. Tapos nung nagte-thank you ako, sabi niya wala yan, basta para kay Kat, we'll support her. Parang nga sikat ang sikat ang celebrity tuloy ang dating eh. Nakakataba ng puso na ang daming tao na hindi namin kakilala na tumutulong sa amin. And yung prayers talaga yun yung yung napaka-importante. Nakakataba din ng puso na malaman namin na ang daming na-inspire ni Katrina. Feeling kasi namin, napaka-ordinary naming tao. Hindi namin alam, ang dami pala naming na-inspire na tao. Dami na akong face-to-face ko. Hindi sila naaawa sa akin, pero nai-inspire sila. Nahihiyak ka daw sila na sila, kaya nila, tapos ako na ganito pero nagsusungikap. Pero minsan, iniisip ko, teka, ano ka nagawa ka sa auntie na extraordinary? Ikaw lang ang great ko. Hindi naman. Noong last week, meron nag-email sa akin. Hero niya daw ako. Sasali daw siya sa contest na who is your hero. Tapos ako daw ang hero niya. Hindi lang ako nakangiti, pero super saya, deep inside. Story ko. Madami yung gustong gawin ng t-shirt. Nakita ko yung sarili ko. At saya lang na dati nanonood lang ako. Ngayon nasa TV na ako. Pero kaya ko sarili ko. Ganon, kahit nga saan kami magpunta, laging may nakakakita sa kanya. Meron yung minto, napanood ko siya sa storyline. Sabi niya, nakaka-inspire ka. Sabi niya, sige, we'll pray for you. Naging result ng after ng storyline. Importante yung patuloy ang pagkwento ng story ni Kat kasi na-realize namin as an ordinary citizen, marami palang nai-inspire si Katrina sa kwento ng buhay niya. Yung sa story ni Kat, di ba, we're giving hope to sa hopeless na yung mga problema nila napaka-simple lang. Yung kay Katrina mabigat pero baliwala sa kanya. Wala akong problema. Wala raw siyang problema. Hindi problema sa kanya yon. It's just an ordinary life for her. Saka, neurofibromatosis is a continuing battle. Marami pa kami way to go, a long journey for Katrina. Hindi namin alam kung ano yung what's next.
Kasi tuloy-tuloy yan eh. Of course, kailangan ituloy yung story ni Kat kasi to bring awareness dun sa sakit niya. Kasi let's face it, marami talagang hindi nakakalam. Yun lang, neurofibromatosis ang hirap ng banggitin eh. Ibig sabihin na end yun ng buhay, it's a new chapter. Ika nga kay Katrina, it's a new chapter na tinatap. Mas masaya siya nga ngayon even before kasi ngayon may purpose na siya sa buhay niya. Yun ang yung binigay sa kanya ng sakit na yun.